Maaga akong nagising, 7:00. Sino ba naman ang hindi magigising sa ingay at kalansing ng mga gamit namin sa kusina? Ano ba naman to si nanay? Sabadong-Sabado? Eto na nga lang yung araw na mahimbing ako ng mahaba-habang oras. Pinagkait pa. Sa bagay, dito sa probinsya namin, pagtilaok ng mga manok ng mga bandang 5:00, pudyat na yun ang pagising ng mga tao. Nasa maling lugar ata ako. Dahil hindi ko pa rin makuhang gumising ng ganong kaaga. Kahit araw ng pasok sa eskwela, lalo na matulog ng maaga. Kaya laging na high blood sa akin si nanay eh. Kanina din pala, napadaan ng nanay ni Jane na si Aling Ising. May dalang isang platong pansit. Nanganak na daw kasi yung kanilang inahing baboy. 10 biik. Narinig ko din yung kwentuhan ni nanay at Aling Ising. Nangangamba daw sila para sa mga alaga nilang baboy. Nakarating na kasi sa lungsod namin ang nangyari sa San Isidro, yung kalapit na probinsya namin. May epidemya daw na kumakalat ngayon. Hindi pa nila matukoy kung ano ba yun. Pero nagkakamatayan daw ang mga alagang baboy ng mga residente doon. Siyempre, apektado din yung presyo sa merkado. Eto lang kasi yung pinagmumulan ng panggastos ng pamilya ni Jane. Dati kasing namamasada ng tricycle ang tatay ni Jane. Kaso, sa kasamaang palad, na-aksidente ito mga 4 na taon na ang nakakaraan. Isang gabi, papauwi na nun mula sa buong araw ng pamamasada si Mang Delphine. Nang aksidenteng salpukin ng minamaneho niyang tricycle, nang nakasalubong na jeep sa kurbadang bahagi ng kalsada sa kabilang barangay. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon si Mang Delphine. Nawalan ito ng malay at mabilis namang isinugod ng mga tanod sa pinakamalapit na ospital. Pero sa tindi ng pagbangga sa kanya, naging sanhi ito ng permanenteng pagkalumpo ng ibabang bahagi ng katawan nito. Dinampot ng mga tanod at dinala sa presinto para ikulong ang driver ng jeep na nakabangga kay Mang Delphine. Ang dinig ko, kahit na amoy alak ang driver, ay todo tanggi pa rin ito na siya ay lasing. Matagal-tagal ding na-confine sa ospital si Mang Delphine. Malaki-laki din ang nagastos nila Aling Ising. At pati yung nag-iisa nilang baka, nabenta na din nila, pangdagdag sa pambayad ng ospital at panggamot ni Mang Delphine. Sana naman hindi umabot yung epidemya sa lugar namin. Hindi ako pumasok sa eskwela kaninang umaga. Nahuli na naman kasi ako ng gising. Okay, aaminin ko na. Sinadya kong hindi bumangon sa kama. Tinatamad kasi akong pumasok. Naisip ko, ngayon ang tamang araw para umabsent. 3 araw na pahinga hanggang Linggo. Nagdahilan na lang ako kay nanay na ini-LBM ako para hindi ako pagalitan. Effective naman yung alibay ko. Kinailangan ko lang na paminsang maglagi sa banyo para hindi isipin ni nanay na nagsasakit-sakitan lang ako. Tinext ko naman si Jane kanina kung may importante ba akong na-miss sa eskwela. Sabi niya, nagbigay na naman ng assignment si Mr. De Castro, teacher namin sa Araling Panlipunan. Akala ko ba may pulisiya na ang DepEd na bawal magbigay ng takdang aralin sa mga estudyante pag weekend. Sana talagang ma-implement na yung no homework policy.
Dapat naman talaga kasi sa loob ng eskwelahan ginagawa yung mga assignments and projects. Ang gusto ko pag uwi ko, libre na ako para gawin ang mga nais ko. Lahat naman ata ng estudyante, eto ang gusto. Maliban na lang dun sa mga walang pakialam sa mundo. Libro at blackboard lang ang gusto. Nabanggit din sa akin ni Jane na may dumating daw ng mga health workers. May programa daw ang lungsod para sa malawakang bakuna para proteksyonan ng kalusugan ng mga tao sa maaaring epekto ng mga nagsisimatayang baboy sa kalapit na yun. Si Jane at ang iba pang mga high school students pati na rin ang mga guro ay nakatanggap ng bakuna. At dahil absent ako, hindi tuloy ako naturukan. Di bale, babalik pa naman daw sila sa Lunes. Doon na lang ako magpapabakuna. Nung nakaraang araw lang, habang naglalakad ako pa uwi kasama ng classmate ko, may nakita kaming mga patay na baboy na palutang-lutang sa tabing ilog. Galing daw yun sa San Isidro. Basta na lang daw itinapon ang namatay na mga baboy dahil sa epidemya. Parang wala namang kaming nababalita ang ginagawa ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat nito. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas, sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw. Yan ang sabi ng broadcaster sa radyo ni Nanay kanina pagkagising ko. May inaasahan daw na isa sa pinakamalakas na bagyo ang maglalandfall bukas sa lalawigan namin. Sabi pa ng broadcaster, may kulang-kulang 24 oras na lang bago ang inaasahang pagdapo ng bagyong ito. Kaya pinapayuhan ng mga tao na maghanda sa posibleng pagbaha, pagguho ng lupa at kung ano-ano pang sakuna. Sumilip ako sa bintana. Makulimlim na ang kalangitan. Aakalain mong alas 6 na ng gabi. Rinig mo na rin ang pito ng malakas na hangin. Maginaw. Ang nararapat lang na gawin ngayon ay bumalik sa pagkakatulog. Ingay na mga kapitbahay ang gumising sa aking mahimbing na pagkakatulog kanina. Kasama ang nanay ko, nagkakagulo at pinag-uusapan nila ang nangyayari sa lugar namin. Hindi ito tungkol sa bagyo. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkakaroon ng lagnat ng mga estudyante at mga guro ng eskwelahan namin. Isang araw makalipas nilang makatanggap ng bakuna. Lahat sila, sabay-sabay. Pinagpaplanuhan nilang kausapin ang barangay chairman namin at sugurin ang taong responsable sa pagpapakalat ng bakunang yun. Pasimple akong umalis at pinuntahan ang bahay nila Jane na mga 5 minuto lang ang distansya sa amin. Totoo nga ang usap-usapan. Hindi maganda ang lagay ni Jane. Nilalagnat at halos maiyak na siya sa sakit ng ulo. Sabi ni Aling Ising, nagsimula raw iyon nung Sabado. Kahapon, wala raw tigil sa pagkamot sa iba't ibang bahagi ng katawan si Jane. Wala naman silang nakikitang pantal. Pakiramdam daw niya, may gumagapang sa loob ng katawan niya. Nagdugo na nga yung mga kinamot ni Jane. Hindi na alam ni Aling Ising at Mang Delphine ang gagawin. Hindi rin nagkakain si Jane, kaya ang laki ng ipinayat nito sa maikling panahon.
Dadalhin na sana namin si Jane sa ospital kaso nagsimula nang bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin kaya ipinagpaliban muna nila. 5:30 pa lang. Sobrang dilim na sa labas. Hindi pa rin tumitila ang ulan simula nang bumuhos ito kanina. Bukod sa ingay ng malakas na hangin, naririnig ko rin ang boses ng broadcaster sa radyo ni Nanay. Mapanganib ang lagay ng panahon. Pinapayuhan ng lahat na maging alerto at manatili sa loob ng bahay. Sabi ng broadcaster. Naaalala ko ang naunang anunsyo ng broadcaster kaninang umaga. Mali siya. Nandito na ang bagyo at may kasama siyang dilubyo. Kakaiba ang araw na to. Kakaiba ang mga natanaw namin ni Nanay sa labas ng bahay namin habang bumabagyo. Walang kakaiba sa hangin at ulan, bagamat may kalakasan nga ito kumpara sa karaniwan. Mabuti na nga lang at matibay ang pagkakaayos ni Tatay sa bahay noong buhay pa siya. Lalo na sa bubong at mga bintana, kaya hindi kami napapasok ng tubig ulan kahit medyo tumataas na ang baha. Ano ba yan? Namiss ko tuloy bigla si Tatay. Kung kasama namin siya ngayon, siguro hindi ganito nakakabagot ang bahay. Palatawa kasi yun, tapos napaka-creative pa. Patunay dyan yung bracelet na ginawa niya para sa aming tatlo. Gawa lang sa sinulid na may kulay, pero napakaganda tignan. Orange sa akin, dilaw kay Nanay, at pula kay Tatay. Tapos may nakaburdang apelyido namin sa bawat isa. Bracelet na tinititigan ko palagi kapag namimiss ko si Tatay. Siguro, ganoon din ang ginagawa niya sa kabilang buhay. Kasi iniwan naman namin sa braso niya yung pulang bracelet nang ilibing siya. Tay, kung nasaan ka man ngayon, sana gabayan mo kami palagi ni Nanay. Miss ka na namin. I love you po. At dahil nga wala na ang tatay ko, wala ring pinagkaiba ang pagkabagot ko sa loob ng bahay ngayong may bagyo. Wala kasi ako magawa, tapos wala pang signal, kaya hindi ko makausap ang mga kaibigan ko. Hindi rin ako makapaglaro ng online games o makapag-YouTube man lang. Pagkatapos, hindi pa ako pwedeng lumabas para maghanap ng mapaglilibangan. Pakiramdam ko tuloy, nabuburo na ako dito sa loob ng kwarto. Tapos puro sulat at sketch lang nagagawa ko. Pero, ang sinasabi kong kakaiba ay ang mga nangyayari sa labas. Maski si Nanay, nagtataka rin. Kahit kasi napakalakas ang bagyo, medyo marami-raming tao ang nakikita naming paroon at parito sa daan. Yung iba, halatang mga nasiraan ng bahay. Natanaw ko pa nga sa bintana si Mang Estoy na alam kong hindi talaga ganoon kaayos ang bahay. Umiiyak ang lalaki kasama ang 2 anak at ang asawang buntis. Nakakaawa kasi wala pang 10 taong gulang yung 2 bata. Mukhang sa barangay ang punta nila, pati na ang iba pang mga nasalanta. Gusto sana naming tumulong, kaso maliit lang din naman ang bahay namin. Wala rin kaming sapat na pagkain para ipamigay. Yung ibang mga tao naman, bit-bit ang mga kamag-anak nilang nagkasakit dahil sa bakuna. Ang papayat na ng mga ito. Tapos sobrang namumula na ang mga balat nila. Balot na balot ng raincoat, jacket at pantalo ng mga katawan. Pero makikita sa namumulat na mamalat na mga mukha nila ang dinadalang karamdaman. Kitang-kita rin ang di na nila matiis sa pagdurusa kasi grabe na ang kanilang pagdaing. Malakas ang ulan at medyo malayo sila kaya hindi ko dinig ang iyak nila. Ngunit halatang halata sa itsura ng mga may sakit ang grabing pagdurusa. Halata rin sa mga may bitbit sa kanila ang matinding pagkabahala. Naisip ko tuloy, kumusta na kaya si Jane? Huli kong kita sa kanya kahapon, malala na talaga ang kalagayan ng kaibigan ko. Naisugod na kaya siya sa ospital? Gustong gusto ko na siyang kumustahin,
Pero nakakainis kasi nga, walang signal. Buti na lang at may kuryente pa, kaya gumagana pa yung radyo ni nanay. Hindi nga lang namin sigurado kung kailan mawawala ng kuryente, lalo kapag may nabuwal ng poses sa labas. Sabi ng broadcaster sa radyo, mga 2 araw pa raw magtatagal ang malakas na ulan at hangin. Napakalakas daw kasi talaga ng bagyong ito, tapos napakalawak din ng saklaw. Naisip ko tuloy, sana pala, pumasok na lang ako noong Biyernes. Sana pala, sinulit ko muna ang panahon na nasa labas ako ng bahay bago ako maburo rito sa loob. Yun nga lang, kung pumasok naman ako, paniguradong kasama ako sa matuturukan ng isinumpang bakuna. Malamang, kasama ako sa mga tatamaan ng kakaibang sakit. Siguro, puno rin ng mga iyak ko at pagkabahala ni nanay ang bahay pag nagkataon. Pero dahil nga hindi ako pumasok noong Biyernes, kaya tahimik at nakakabagot ang kalagayan namin dito ngayon. Radyo, ulan, at hangin lang ang naririnig ko rito sa kwarto. Gusto ko sanang ilipat sa FM station yung radyo para makinig na lang ng music. Ang kaso, ayaw ni nanay kasi kailangan daw namin manatiling nakantabay sa balita. Buti na lang talaga at naisipan magluto ng tinolang manok ni nanay kaninang tanghali. Tumulong na lang din ako sa paghiwa ng mga rekado para malibang din ako. Pagkatapos, napakasarap pa ng tinola nang matapos lutuin. Naisip ko nga, kung pwede lang talaga, dalhan at bigyan namin ng mga kapitbahay na nasalanta ng bagyo para naman malamnan ng mainit ang kanilang sikmura. Mainam para mapawi rin ang lamig ng panahon para sa kanila. Ang kaso, hindi naman kami mayaman, kaya sakto lang sa amin ang mainit na tanghalian. Isa pa nga pala sa mga kakaibang bagay ngayong araw ay yung tubig baha. Kapag kasi ganito may malakas sa bagyo, kadalasang umaapaw ang malapit na ilog, tapos kulay putik ang tubig. Ngunit ngayon, may napapahalong kung ano sa tubig na hindi namin agad natukoy. Basta dark brown ang kulay na hindi namin malaman kung saan galing. Nung una, inisip ni nanay na baka may napahalo lang na bulok na prutas. Tapos nalusaw dahil sa lakas ng ulan. Posible rin nakatas lang ng basura yon. Medyo malabo nga lang kasi malinis at maingat naman sa kapaligiran ng mga tao sa baryo namin. Hindi kami basta nagtatapon ng basura sa kung saan saan. Marami sa amin ang nabubuhay sa mga nakukuha namin galing sa kalikasan eh. Halimbawa na lang ang mga magsasaka, tapos yung mga nangingisda sa ilog. Kaya alam namin kailangan talaga naming pangalagaan ang paligid. Pero makalipas ang mga 2 oras, nasagot na rin ang misteryo ng kakaibang tubig baha. May natanaw kasi si nanay na naputol na paa ng baboy. Pinutol sa bandang hita. Sa unang tingin, aakalain mong pinutol lang ito ng matador. Ngunit nang tinitigan naming maigi, napansin naming mukhang naputol ito dahil sa pag-agnas. Hindi kasi malinis ang pagkakaputol doon sa bandang hita. Tapos, grabe na ang pagkakaagnas nito. Humahalo na nga ang katas at ilang laman sa baha, kaya nagkakaroon ng kakaibang kulay ang tubig. Nagpalutang-lutang lang sa baha ang nasabing paa ng baboy. Dumaan ito sa mismong harap ng bakuran namin, napunta sa may punong mangga sa kapitbahay. Doon ko ito huling nakitang sumabit sa may ugat. Ewan ko lang kung naroroon pa yun ngayon. Gabi na kasi at madilim na sa labas, kaya hindi ko na matanaw. Napakalakas pa rin ang ulan at hangin, tapos mayat mayang yumayanig ang kulog. Masarap na sanang matulog kasi malamig. Pero sadyang hindi ako mapalagay sa ingay ng paligid. Idagdag pang hindi rin mawala sa isip ko ang 2 kakaibang mga bagay na nakita ko ngayong araw na to. Kailan kaya talaga matatapos ang pagkakasakit at pagkakamatay ng mga baboy? Ang mga nagkasakit dahil sa bakuna, kumusta na kaya sila? Okay na kaya si Jane? Itong dilubyong kinakaharap ng lugar namin ngayon, kailan kaya matatapos? Ang dami kong tanong, ngunit alam ko rin namang wala akong magagawa kundi mag-abang sa mga susunod na magaganap at umasa na sana makatulog na ako sa gitna ng bagyong ito.
Halos 2 araw pa lang simula noong umpisa ng bagyo. Pero napakarami nang nangyari. Ito na yata ang pinakamalakas sa bagyong naranasan ko sa buong buhay ko. Tapos, ramdam ko ring hindi lang bagyo ang kaharapin namin, kundi pati isang nagbabadyang epidemya. Oo, hindi naman ako doktor o scientist para magsabi ng mga kuro-kuro. Pero, nakakabahala na kasi talaga ang mga nasaksihan namin mismo. Sisimulan ko sa pagsalaysay tungkol sa mga nangyari kaninang madaling araw. Nagising ako mga bandang 4:00 dahil sa isang napakalakas na kulog. Yung tipo ng kulog na talagang aakalain mong lumilindol sa lakas. Sumilip ako sa bintana at nakitang napakadilim pa sa labas. Kahit ilaw mula sa pinakamalalapit na mga kapitbahay, hindi ko na makita. Wala rin kahit ilaw naman lang ng poste. Di na rin ako nakatulog ulit kasi napakaingay ng malakas na ulan at hangin. Sinubukan kong i-on ang ilaw ng kwarto ko, pero walang kuryente. Naisipan kong lumabas at maingat na pumunta sa kwarto ni nanay para humingi ng kandila, pero bigla na siyang kumatok sa pinto ng silid ko bago ko pa man ito buksan. Sabi niya sa akin, maghanda na raw ako ng isang bag ng mga damit ko. Anumang oras daw kasi, babalik na ang mga rescuers para sunduin kami. Dumaan na raw pala kasi ang mga ito kani-kanina lang. Nakasakay sila sa isang rubber boat dahil palalim na ng palalim ang tubig baha. Sabi nila, kailangan na raw naming lumikas para masiguro ang kaligtasan namin. Hindi raw kasi pangkaraniwan ang pagtaas ng tubig sa baryo namin ngayon kung ikukumpara sa mga nagdaang bagyo. Kinuha ko naman ang cellphone ko at binuhay ang flashlight. Sumilip ako ulit sa bintana tsaka sinubukang ilawan ng bakuran ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko kasi napakataas na nga ng tubig baha. Swerte lang kami't nasa ibabaw ng nakaangat na bahagi ng lupa ang bahay namin, kaya hindi pa nakapapasok ang baha sa loob. Pero halatang halata na talagang babahain kami kung magpapatuloy pa ang malakas sa bagyo. Taranta akong nag-impake matapos matanto ang sitwasyon namin. Ilang bihisan, cellphone, charger, itong diary at ilang personal na gamit lang ang dala ko. Si nanay ganoon din, pero may isa pang bag para sa mga pagkain. Mahirap na kasing umasa sa ipamamahaging mga pagkain sa evacuation center. Buti nang may dala kami para siguradong di kami magugutom. Pasado 5:00 nang bumalik ang mga rescuers, sakay sa isang rubber boat. Hinandado lang ni nanay ang pinto at lahat ng mga bintana, tapos sumama na kami sa mga rescuers. Pinasuot nila kami ng mga kapote at binalot ng plastik ang mga dala namin. Ihati daw nila kami sa isang naghihintay na truck na siya naman naming sasakyan papunta sa mismong evacuation center. Napakadilim pa rin ang paligid, maliban na lang sa ilaw ng mga rescuers. Ilaw na may nahagip na naagnas na ulo ng baboy. Halos masuka pa nga kami ni nanay kasi napakalapit lang ng ulo na iyon sa bangkang sinasakyan namin. Sumabit ito sa sanga ng isang mababang puno na naaabutan ng baha. Tapos, sumakto talaga ang ilaw sa mukha nito, lalo na sa matang nakaharap sa amin. Akala ko talaga, iyon lang ang nakahihilakpot na tanawing makakasalubong namin noon. Subalit, bago pa man kami makarating sa naghihintay na truck, may namataan kaming bangkay ng isang binata. Tinatangay ito ng alon ng baha. Mukhang bangkay ng isang mga taga-baryong nasiraan ng bahay. Bagamat hindi namin nakilala kung sino iyon, sigurado naman akong isa ito sa mga tinamaan ng kakaibang sakit. Namumula kasi ang balat nito at napakaraming pantal-pantal at butas-butas. Sabi ng isang rescuer, mukhang hindi dahil sa pagkaagnas ang kalagayan nito. Kasi malabo namang maagnas iyon kaagad kung namatay lang iyon dahil sa pagkalunod sa baha. Ikinwento ko naman sa mga rescuers ang napansin ko sa mga kapitbahay naming naturukan ng bakuna. Ikinwento ko ang tungkol kay Jane, pati na ang nakita naming mga nasa ilalim ng ulan. Iyon bang mga kapitbahay naming dala ng kanilang mga kamag-anak? Pansin ko ang pagtataka at pagkabahala sa mukha ng mga rescuers nang marinig ang kwento ko. Natatakot silang baka kumalat ang misteryosong sakit dahil sa tubig baha.
Ikinabahala rin ito ni nanay kasi buong lugar namin ang nilamon ng tubig. Kaya naman, naisip ng isang rescuer na tawagan ng mga nangongolekta ng mga namatay sa pagkalunod. Sinabi niyang i-prioritize na kunin ang mga bangkay ng mga taong tinamaan ng kakaibang sakit o mas mainam na bumuo ng special team para doon. Nakarating naman kami ng ligtas sa truck na nagdala rin sa amin sa evacuation center. Nadatnan namin doon ang iba pa naming mga kabaryo, pero kapansin-pansing nakabukod ang mga tinamaan ng kakaibang sakit. Nakita ko nga roon sina Aling Ising at Mang Delphine. Tapos tinanong ko kung nasaan si Jane. Malungkot lang nilang sinabing doon daw ito pinatuloy sa nakabukod na isolation area. Gusto raw kasing manigurado ng mga namamahala ng evacuation center na hindi kumalat ang kakaibang sakit sa nagkukumpulang mga tao roon. Buong araw na bagsak ang mga balikat ko. Nalulungkot ako kasi hindi ko kasama ang best friend ko sa lugar na ito. Napakakonti nga lang din ng mga nakita kong schoolmates ko. Mga umabsent din noong araw kung kailan nagpaturok ng bakuna sa school. Kasama na roon ang kakilala kong taga-kabilang section na si Grace. Nababahala rin ako kasi hindi mawala sa isip ko ang nakita naming bangkay. Sa isip-isip ko, bakit kaya ganoon nakagrabe ang kalagayan ng balat nila? Halos wala na itong pinagkaiba sa bangkay niya talaga naaagnas eh. Si Jane kaya, kumusta na kaya ang kalagayan ng best friend ko? Kapag tinatanong ko naman sina Aling Ising, yumuyuko lang ang mga ito, tapos sinasabing ayos lang naman daw si Jane. Eh kung ayos nga lang siya, bakit halata ko sa mga mukha nila ang matinding pag-aalala? Nakakapikon na, nakakainis na ang takbo ng isip ko. Nababahala ko para kay Jane at kinakabahan din sa posibleng pagkalat nga ng nasabing sakit. Ang nakakatakot pa, walang kahit na anong impormasyon ang naririnig namin mula sa gobyerno tungkol sa sakit. Wala rin kaming naririnig tungkol sa grupong nagturok ng bakuna sa school. Ay nako, sana talaga nag-overthink lang ako. Sana talaga mali ang iniisip ko. Sana ayos lang talaga ang lahat. At bubuti rin ang kalagayan ng best friend ko. Humupa na kaninang umaga ang bagyo. Pero halata kong hindi pa rin talaga napapanatag ang mukha ng mga tao rito sa kinalalagyan namin ni nanay. Medyo siksika na nga kami kasi hindi naman kalakihan itong elementary school na ginawang evacuation center. Nagtataka pa nga ako nung una kung bakit ito ang ginawang evacuation center gayong mas malawak naman ang public high school na pinapasukan ko. Gayunpaman, hindi naman talaga ang dami namin sa isang maliit na lugar ang problema ng mga taong nandito, kundi ang dalawang bangungot na alam naming kailangan naming harapin. Una, medyo mataas pa rin ang tubig, lalo na sa barangay namin na malapit lang sa ilog. Hindi pa naman nababalikan ni nanay ang bahay, pero hinala namin, baka napasukan na ito ng konting tubig kahit pa bahagyang paangat ang lupang kinatatayuan nito. Mataas kasi talaga ang tubig baha eh. Mabuti na lang talaga at malayo na sa ilog itong evacuation center, tapos elevated ang lugar. Ipinagpapasalamat din namin ni nanay at may nadala kaming pagkain, ilang tinapay, biskwet at mga delata. Bale, kanin na lang ang kailangan naming hingin kasi walang mapaglulutuan. Okay na rin kasi marami pang ibang mas nangangailangan kaysa sa amin. Halos mag-away na nga mga tao sa pila dahil sa limitadong supply. Hindi pa kasi nakakarating ang mga ayuda galing sa ibang mga lugar. Hinala namin, baka nahihirapang makatawid dahil nga sa taas ng baha. O siguro, baka may inuna pang ibang mga probinsyang nasalanta. Ikalawa naman sa mga bangungot na kinakaharap namin ay may kinalaman sa kakaibang karamdaman. Kahapon ng madaling araw, pagdating namin dito sa evacuation, agad naming nalamang nakahiwalay nga ang mga taong tinamaan ng nasabing sakit. Sinubukan naming alamin ng schoolmate kong si Grace
kung saan ang isolation area. Hanggang sa nalaman naming iyon pala ang silbi ng pinapasukan naming high school. Di naman ganoong kalayuan mula sa elementary school na ginawang evacuation center. Sigurado kaming doon dinala si Jane at ang iba pa naming mga schoolmates at teachers. Hindi nga lang kami makalapit talaga kasi bantay sarado ng mga sundalo ang lugar. Hindi rin namin matanaw ang nasa loob dahil pinatungan nila ng mga tagpi-tagping yero ang bakod. Kumbaga, sinadya nilang pataasin ang harang para hindi makita ng mga nasa labas ang nangyayari sa loob. Nalaman naming iyon ang isolation area kasi may sinundan kaming pasyente na doon dinala. Kahapon ng tanghali, nakasilip kami noon sa may bungad ng evacuation center. Sa kalsada pa lang, kita naming sapilitang inihiwalay ng mga rescuer ang may sakit mula sa kanyang mga kasama. Naka-jacket ito pero sigurado kami ni Grace na apektado ang mga taong iyon ng misteryosong karamdaman. Kamot kasi ito ng kamot sa buo niyang katawan. Napakapula rin ang balat nito sa muka at halatang wala siya sa sarili. Naglalaway, nanginginig, at nanlilisik ang mga mata. Medyo malakas pa noon ang ulan pero nakita namin ang lahat dahil sa ilaw na nagmumula sa evacuation. Naglakas loob kaming palihim na sundan ng mga rescuers at ilang mga sundalong kumuha sa pasyente. Hanggang sa natanaw nga namin kung saan ito dalhin. Doon, nagtataka na talaga kami kung bakit may maraming sundalong bantay. May mga medical workers naman, pero bakit kailangan ng mga armadong tao sa isang isolation area? Lumipas ang araw, kahapon at kanina. Nasa halos 20 pasyente ang namataan namin ni Grace na kinuha ng mga sundalo. Hindi pa kasama ang mga hindi namin nakita. Kagaya na lang ng mga naikwento lang ng mga nakasama namin sa evacuation. Sabi nila, masyado na raw malala ang kalagayan ng mga nabakunahan. Maliban sa mga pisikal na pagbabago, nag-iiba na rin daw ang ugali ng mga ito. Naroroon pa rin ang halatang pagdurusa sa matinding sakit, pero kapansin-pansin na rin daw ang tila pagkabaliw ng mga pasyente. Hindi na kumikilala ng kamag-anak. Tapos nagwawala. Naisip ko tuloy, baka iyon ang dahilan kung bakit may mga sundalong bantay sa isolation area. Siguro, nagiging maras na talaga ang may karamdaman kaya kailangan ng i-handle ng mga sundalo. Kaya nga di ko maiwasang mag-alala para sa best friend kong si Jane. Lalo pat di ko na siya ulit nakita matapos kong dumalaw sa kanilang bahay. Maski sina Aling Ising at Mang Delphine, wala na ring mapaglagyan ng pagkabahala. Tinatanong namin ng mga rescuers kung may update pa tungkol sa mga nasa isolation area. Pero wala naman silang maibigay na malinaw na sagot. Basta raw, maayos naman ang kalagayan ng mga iyon doon. Napapakalma naman daw at napapatulog gamit ang mga gamot. Nahihirapan nga lang kaming maniwala sa mga sinasabi nila kasi hindi naman namin ito personal na nakikita. Ibig kong sabihin, wala pang ni isang sibilyan ang nakapasok sa isolation area. Lahat kami nababahala at nalilito. Lahat. Pati na yung wala namang mga kamag-anak na tinamaan ng karamdaman. Iniisip kasi namin, paano kung kumalat ang nasabing sakit? Yung iba rin kasi sa evacuation na may mga kamag-anak na tinamaan ng sakit, may konting mga pantal-pantal na rin sa balat. Nakakatakot, lalo't wala pang gamot na ipinibigay sa amin ng gobyerno bilang proteksyon. At kung meron man, mag-aalangan din kaming tanggapin dahil nga sa malamang nasa bakuna nang galing ang sakit na iyon. Kaya naman di ko masisi si nanay kung bakit naisip niyang lumipat na lang kami sa Visayas. May mga kamag-anak kasi kami roon. Deep inside, ayaw ko. Mapapalayo ako sa mga kaibigan ko eh. Pero kung iyon ang paraan para makalayo kami sa kapahamakan, tatanggapin ko na lang. Isa pa, masakit mang isipin, pero halos lahat sa mga kaibigan ko tinamaan ng kakaibang karamdaman eh. Takot akong mahawa kahit pa nababahala ako para sa buhay nila. Hindi ko tuloy may iwasang mag-overthink ulit. Kung sakali mang lumaganap tong karamdaman na to, ano kayang mangyayari sa probinsya namin?
Makakapag-aral at makakapagtapos pa kaya ako? Aminado naman akong tamad akong estudyante pero gusto ko rin namang matapos ang high school. Tsaka makapagtapos bilang flight attendant. Gusto kong malibot ang mundo. Gusto kong isama si nanay, syempre. Pero sa kalagayan namin ngayon, maaabot ko pa kaya ang pangarap ko? Sana nga nag-overthink lang ako, Sana nga, dala lang ng sikip ng evacuation center itong pinag-iisip ko. At sana, makatanggap na rin kami ng mga updates kung ano na ba talaga ang nangyayari sa isolation area. Sana. November 26, 2018, Monday. Kakasikat pa lang ng araw ngayong Lunes. Hindi ko talaga akalaing sisikatan pa kami ng araw ni nanay dahil sa dilim ng buong araw kahapon. Hindi man literal, pero kahit sa panaginip kasi, hindi namin inasahang dadanasin namin lahat ng ito. Akala ko kasi, sa mga movies ko lang makikita ang mga pangyayaring ganito. Alas 5 ng madaling araw kahapon nang abisuhan kami nga alis ng evacuation center. Sinabi ito ng sundalong ilang oras ding may kausap sa kanyang cellphone. Siguro ay kausap nito ang kanilang mga leader o sinumang nagbibigay ng utos. Tumingin din ako sa paligid ng buong classroom. Kapansin-pansin pa rin talaga ang matinding pagtataka, pagkabahala at takot ng lahat. Kahit nga ang nagbabantay sa aming mga medical worker, mga taga-LGU at mga sundalo ay hindi rin mapakali. Tumingin din ako kina Nanay at Grace. Tapos nagkatitigan kaming tatlo. Pare-pareho naming iniisip ng palihim ang balak namin. Hanggang sa nagsabi na yung sundalong may kinakausap sa tawag na lalabas na kami. Sa totoo lang, kinabahan ako noon. Tumatakbo pa rin kasi talaga sa isip ko ang kakaibang kilos na mga nakita kong pinaputukan ng mga sundalo sa labas. Nag-aalala kong baka anong mangyari sa amin ni nanay. Madilim pa nang lumabas kami. Nakasindi ang mga ilaw sa buong eskwelahan pero napakadilim ng mga kabahayan sa paligid. Pansin ko rin ang mga bahid ng dugo sa iba't ibang dako ng bakuran ng paaralan. Hinala ko, dugo ng mga kinalaban ng mga sundalo. Nakakapagtaka nga lang kasi parang may kasama pang buo-buong laman ng mga ito. Naghihintay din sa harap ng gate ang ilang mga truck. Kasama na roon yung truck na sasakyan namin dapat noong una naming labas. Kasabay rin naming lumabas sa mga mula sa katabing silid. Pero dinig kong may mga classroom na meron pang mga tao. May mga sundalo sa paligid. Doon pa lang, alam ko nang hindi magiging madali ang gagawin namin. Nagkatitigan kami ni Nanay at Grace. Napayuko ang kaibigan ko at nanlupasay ang mga balikat. Pare-pareho naming iniisip noon na siguro hindi na lang kami tutuloy sa pagtakas. Oo, wala kaming tiwala sa mga nagbabantay sa amin. Pero ayaw rin naman naming masaktan o mamatay. Bakit nga ba naisip kong baka patayin kami ng mga tauhan ng militar, ospital at gobyerno? Hindi ba dapat pinapangalagaan nila kaming mga sibilyan? Naisip kong siguro iniisip ko ang mga ganitong kutob dahil sa dalawang posibilidad. Ang una, may balak nga silang masama sa amin. O ang ikalawa, sadyang gusto lang kami nilang protektahan ng maigi mula sa kung anong hindi nila masabi. Hanggang sa nagulat na lang ako nang magkagulo ang pila papunta sa labas ng gate. Meron kasing dalawang lalaki na biglang tumakbo palayo. Pagkatapos ay meron pang iilang kumaripas din ng maling at ang mga sundalo. Doon kami natauhan ni Nanay at Grace. Marami pala sa amin ang nag-iisip ding tumakas at hindi lang kaming tatlo. Nang malingat ang mismong mga taga-LGU na malapit sa aming tatlo, ay agad na rin kaming tumakbo. Ang totoo, marami nang kumaripas sa magkakaibang direksyon noon, kaya't talagang natataranta na yung mga nagbabantay. Dumiretso kami ni Nanay sa gate, tsaka nilagpasan ng hindi magkamayaw ng mga sundalo. Nakita ko pang namumutla at naiiyak na yung isang nurse sa pagkabahala.
Sandali kong naisip na baka hindi tamang tumakas kami. Baka hindi naman talaga nila kami gustong saktan. Pero dahil sa pagkadesperado, nagtuloy-tuloy lang ako kasama sina Nanay at Grace. Mabilis kami nakalayo sa eskwelahan kasi nga nagkalituhan na talaga ang mga bantay. Habang tumatakbo, napagkasunduan naming agad nang bumalik sa barangay namin. Nakarating na kami sa may kakawian sa tabi ng paaralan nang pumailan lang ang isang putok ng barel. Sinundan ito ng napakalakas na sigaw ng iilang katao. Mga sigaw na takot at humihingi ng saklolo. Sumunod din ang pasigaw na atas ng mga sundalo na bumalik na ang mga tumatakbo. Tapos ay bumagting sa mga pandinig namin ang magkakasunod na mga putok ng barel. Ano na bang nangyayari? Pinapaputukan ba nila ang mga tumakas? Tama ba ang hinala ko na talagang sasaktan nila kami? Ilang sandali pa, may tumawag sa amin ng pasigaw. Ito yung nurse na nalagpasan namin. Umiiyak ito at nagmamakaawa na bumalik na kami. Nilingon namin ito. Kita naming naroroon ito sa may bandang pader ng eskwelahan na nakaharap sa kakawian. Nagmamakaawa talaga siya sa aming bumalik na dahil ayaw raw niyang masaktan kami ng mga halimaw na yon. May kurot sa puso namin ang pakiusap niya. Tapos ay napaisip din tungkol sa sinabi niyang mga halimaw. Yung iba ay tumuloy pa rin sa pagtakbo. Pero kami ni Grace at Nanay lumakad na pabalik. Naisip namin kumbinsihin na ang nurse na magsabi ng totoo. Subalit, hindi pa man kami nakakalapit sa nurse. Nahintakutan kami sa nasaksihan. May narinig kasi kaming malalakas na kaluskos mula sa damuhan. Napalingon kaming tatlo doon, pati ang nurse ay napatingin din. Nang biglang, may lumabas na dalawang mga taong kakaiba ang mga kilos. Katulad ng mga nakita naming pinagbabaril ng mga sundalo kahapon. Hindi makalakad ng maayos, bagamat mabibilis. Naglalaway rin ang mga ito at tila ba naagnas ang buong katawan. Napakabilis lang nang nangyari. Lumabas nga sila sa damuhan at tumakbo palapit sa nurse. Babalik na sana ang nurse sa eskwelahan nang tuluyan na siyang lundagan at sakmali ng dalawang halimaw. Sumabog ang napakalakas na iyak at sigaw ng nurse, katulad sa narinig namin kani-kanina lang. Pagkatapos, pinagbabaril ng mga sundalo ang dalawang halimaw na iyon. Sabog ang kanilang mga bungo at kumalat ang dugo at utak sa lupa, kapareho ng nakita naming paglabas ng classroom kanina. Tatakbo na sana kami ni Nanay at Grace pabalik sa paaralan ng hindi gumagalaw ang dalawang halimaw. Subalit, bigla pang may tumakbong iilan pang mga halimaw mula sa kakahuyan. Doon, wala na kaming mapagpipilian kundi magpatuloy sa kalsada. Wala na kaming pakialam kahit halos malaglag ang mga baga namin sa hingal at pagod. Basta, kailangan naming makalayo. Tuloy-tuloy ang putok ng mga baril at sigawan mula sa may paaralan. Iyak na kami ng iyak noon dahil sa matinding kilabot. Lalo nang matauhang ang mga halimaw na iyon ay ang mga mismong mga taong tinamaan ng kakaibang sakit. Nadagdagan pa ang takot namin nang may mga halimaw na ring humahabol sa amin. Doon na kami napilitang pumasok sa isang sementadong bahay na may grill sa mga bintana. Bukas ang pinto nito at walang katao-tao sa loob. Kinandado namin ang harapang pinto pero hinarangan lang namin ng hardwood na mesa at iba pang mabibigat na mga bagay ang backdoor. Wala kasing lakang pintong iyon. Nanatili kami sa loob kahit ramdam naming may mga zombie pa sa labas. Oo, ayaw ko silang tawaging mga zombie pero yun kasi ang pinakamalapit na makakapaglarawan sa kanila eh. Pilit nilang kinakalampag ang bintana sa kwarto kung nasaan kami. Halatang gusto talaga nilang makapasok. Mabuti nilang at matibay naman ang grills ng mga iyon, kaya hindi nila nasisira. Sabi rin ni Grace, huwag kaming pumunta ng sala o kusina kasi mas madaling sirain ang mga pinto, lalo na ang backdoor. Kaya naman, dito lang kami nanatili sa kwartong ito ng buong araw kahapon at ngayon ding magdamag. Walang tigil sa pagdarasal, mabilisang pumupuslit sa kusina para kumuha ng kung anong pagkain. Kapwa hindi rin makatulog ng maayos kasi baka biglang makapasok ang mga ito nang di namin namamalayan. Itinuon ko na lang din ang pansin dito sa diary ko. Sinusulat ang lahat ng mga detalye at baka
hindi na kami magtagal. November 27, 2018, Tuesday. Alas 5 pasado na ng hapon. Higit 1.5 araw na kaming trap sa bahay na napasukan namin. Sinadya kong late na magsulat ng entry ngayong araw na to kasi mukhang paubos na ang tinta ng ballpen ko. Tapos wala pa akong mahanap na ballpen o lapis man lang dito sa kanilalagyan namin. Kaya inipon ko muna lahat ng naranasan at nakita ko sa buong maghapon bago isulat. Tuloy-tuloy ang pangangalampag ng mga halimaw sa bintana at pinto. Kahapon, naisip naming 3 na paisa-isang matulog para makapagpahinga kahit papaano. Isa ang matutulog, tapos ang 2 ay mananatiling kising. Una munang natulog si nanay kasi baka hindi nakayanin ng puso nito ang sobrang antok, stress, pagod at takot. Idagdag pang meron din siyang sugat sa binti na nakuha niya nang tumama sa isang ugat habang tumatakas kami. Doon kami nagsumiksik sa dingding na katapat ng bintana. Mahigit 2 metro rin ang distansya ng dingding na yun mula sa bintana. Kaya hindi kami basta-basta maaabot ng mga halimaw kapag nasira nila ang grills. Isa pa, nakabukas din ang pinto ng kwarto para mabilis kami makasibat papunta sa kabilang silid kung kailangan. Habang tulog si nanay ay nag-uusap lang kami ni Grace. Nag-aalala raw siya at baka na paano na ang kanyang mga kamag-anak. Napahiwalay raw kasi siya sa kanila nang magpunta sa evacuation. Ako naman ay sinabi ko ang pag-aalala ko para sa pamilya ni Jane. Doon na kami nagkapalitan ng kuro-kuro kung bakit nagpaturok ng ganoong bakuna ang gobyerno. Nabanggit din niyang baka may kinalaman ng sakit na sumalanta sa mga baboy sa lugar namin. Naisip ko namang baka nga tama ang kaibigan ko. Kung tutuusin kasi, medyo magkahawig ang itsura ng mga nakita naming mga zombie at ang mga patay na baboy sa baha. Mga bandang 2:00 nang magising si nanay at si Grace naman ang natulog. 6:00 naman ng gabi ay ako naman ang umidlip. Nagpatuloy lang kami sa pagpapalitan ng tulog sa buong magdamag. Tuloy-tuloy din ang pangangalampag ng mga halimaw sa grills ng bintana. Nilulusot din nila ang mga kamay at braso sa mga bakal na grills hanggat kaya. Tumitilamsik na nga sa loob ng kwarto ang kanilang laway, dugo, nana, at kung ano pang katas. Di bali nang matuklap ang kanilang balat at laman. Nakakainis lang din kasi hindi namin naisara ang bintanang iyon nang pumasok sa kwarto. Nakarating na kasi agad ang mga halimaw doon at pilit kaming inaabot. Mabuti na lang talaga at may mga bakal na grills ang bintana. Pansin ko ring umaalis din naman sila pagkalipas ang ilang oras. Pero agad ding may pumapalit na iba pang mga katulad nila. Madaling araw, nang sinabihan ko si Grace sa takpan namin ng kumot ang bintana. Naalala ko kasing nakakahawa nga pala ang sakit na tinulot ng bakuna. Kaya baka mahawaan din kami ng pagkahalimaw ng mga ito, lalo kapag nadapuan kami ng kanilang mga dugo at laway. Mabuti na lang at may nakita naman kaming malapad na kumot sa kwartong iyon. Sinabit namin sa dingding sa magkabilang bahagi ng bintana. Hindi nga lang namin nailagay ng maayos kasi natatakot kaming matalsikan ng laway o dugo ng mga halimaw. Kaninang 8:00 ng umaga ay nagsimulang umulan. Naririyan pa rin ang mga halimaw. Galaw pa rin ang galawang malapad na kumot kasi nasasagi ng kanilang mga kamay. Napakarami na rin itong mantsang bahid ng kung anong mga bodily fluids. Nakakatakot tingnan ng dugo ang kumot na gumagalaw na nakatakip sa bintana sa totoo lang. Pero kailangan naming tiisin ng ganong tanawin para hindi masayang ang kaligtasang kinalalagyan namin. Oo, dinig na dinig ang putok ng mga baril mula sa malayo. Pero mukhang hindi pa rin alam ng mga sundalong nandirito kami. Sana nga lang mapansin nila ang nagkukumpulang mga zombie sa labas ng bahay. Tapos maisip nilang baka may tao sa loob. Pasado 9:00 ng umaga nang biglang lumakas ng husto ang ulan. Bumugso ang buhos ng ulan at ihip ng hangin papasok ng bintana.
Dinig namin ang pagkalansing ng grills at ungol ng mga halimaw. Ilang saglit pa, nagulantang kaming tatlo nang matanggal ang malapad na kumot. Agad kaming nabasa ng ulang may kasamang tumalsik na dugo ng mga halimaw na pinipilit pa rin ang mga pagmumuka sa bakal ng mga grills. Subalit, ang lalong nagpakilabot sa amin ay nang makilala namin ang isa sa mga halimaw. Si Jane. Napasigaw ako kasabay ng pag-iyak. Si Grace naman ay tahimik na napahagulgol. Unti-unting bumabaha ng ulang, may halong kung anong mga katas ang saig ng kwarto. Namalayan nilang naming pilit kaming tinatapik ni nanay. Sinasabihan niya kami lumipat na sa kabilang silid. Hindi na kasi kami pwedeng manatili sa unang kwarto at baka mahawa pa kami. Dinala lang namin ang mga bag namin at lumipat na nga sa kabila. Tiisang backpack na nga lang kami noon kasi kinailangan naming iwan ang mga bagahe namin habang tumatakbo. Pagkapasok sa ikalawang kwarto ay mabilis naming sinara ang bintana doon bago pa man makalipat ang mga zombie. Agad din naming tinabunan iyon ng makakapal na mga kumot para sigurado. Hindi nawala sa isip namin ni Grace ang nakitang kaibigan. Nakakalungkot kasi hindi na siya makakauwi kasama namin kapag natapos na ang lahat ng to. Naisip ko tuloy, kumusta na kaya ang mga magulang niya? Ligtas kaya ang mga ito? Lalo na si Mang Delphine. Hindi pa naman siya makakatakbo kung hihingi ng pagkakataon kasi dahil sa kanyang kapansanan. Tuloy-tuloy ang malakas na ulan, pati ang pangangalampag ng mga halimaw sa bintana. Hindi nga lang huminto ang mga nasa bintana ng unang kwarto. Siguro dahil may naiwan pang amoy namin doon. Pasado 12:00 ng tanghali, lumabas ako ng ikalawang silid para maghanap ng makakain sa kusina. Nakakalungkot nga lang kasi wala nang natirang nakakabusog doon. May mga karne sa ref pero di naman kami pwedeng magtagal sa kusina para magluto. Tiyak kasing sira ang backdoor kapag kinalampag iyon ng mga halimaw. Hanggang sa nagulat na lang ako nang pumailan lang ang malakas na tunog ng pagkalansing ng bakal. Nanlaki ang mga mata ng matauhang galing iyon sa unang kwarto. Doon din ay dali-dali akong bumalik sa ikalawang kwarto at mabilis naming hinarang ng kama at kabinet ang pinto. Ilang minuto pa, nagsimula na nga ang mga halimaw. Nakalampagin din ang pinto ng ikalawang kwarto. Nakakainis na to. Ano ba tong kinalalagyan namin? May mga halimaw sa bintana at meron din sa may pinto. Wala na kaming takas. Alinman sa mga yan ang unang mawasak at mabuksan. Dagdag pa sa pagkabahala namin ay nang mapansin ni Grace na nilalagnat si nanay. Naisip kong baka dahil sa sugat niya sa binti, kaya binuksan ko muna ang pinantakip naming tela doon para palitan. At nakita kong may mga tumubong pantal-pantal sa palibot ng sugat. Katulad ng mga unang sintomas ng nabakunahan. Mukha ring unti-unting nabubulok ang laman sa loob ng sugat. Diyos ko, bakit ganun? Bakit pati ang nanay ko? Wag naman sana. Hindi ko kakayanin kung sakali. Tulog na siya ngayon. Pero ayokong isipin ang sinabi niya kanina. Patayin na lang daw namin siya bago pa man siya tuluyang maging halimaw. Ayoko. 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 November 30, 2018, Friday. Biyernes na naman pala. Parang kailan lang yung Biyernes na tinamad akong pumasok, kaya hindi ako nabakunahan. Ilang araw din akong hindi nakapagsulat ulit. Napakabigat ng mga nangyari. Malungkot, nakakatakot, at nakakapanlumo. Ang totoo nga niyan, ramdam kong nangihina na ang katawan at kalooban ko. Ayoko nang pumalag sa kung anumang mangyayari sa akin. Madaling araw noong November 28, kinukumpulsyon na si nanay dahil sa taas ng lagnat. Namumula na rin ang kanyang balat sa buong katawan. Paulit-ulit niyang sinasabing
patayin na namin siya bago pa siya maging katulad ng mga halimaw sa labas. Siyempre, ayoko. Mahal na mahal ko ang nanay ko. Ayokong mamatay ang nanay ko. Pero wala naman akong may sagot kapag tinatanong ni Grace kung ano sa tingin ko ang dapat gawin. Hahayaan ko na lang bang maging isang zombie si nanay? Siyempre naman, ayoko rin. Kahit ang totoo, alam ko namang dalawa lang talaga ang mapagpipilian ko. Ang mamatay si nanay o ang maging halimaw na rin siya. Yumanig din sa akin ang natanto namin ni Grace. Halos sigurado na rin kasi kaming mahahawa kami. Kasi nga, may close contact kami kay nanay. Nabasa rin kami ng dugong tumalsik kasabay ng ulan. Di pa kasama doon ang katotohanang malabong makalabas kami sa bahay na to. Pwede ring mamatay na kami sa gutom pagkalipas ng ilang araw. Gumulong ang mga oras. Hindi na nagsasalita si nanay. Tulala na lang ito at naglalaway. Halos namumutok na rin ang kanyang balat sa pagkapula. Naiiyak na lang kami ni Grace kasi hindi talaga namin alam kung ano ang gagawin. Sumilay lang sa amin ang pag-asa kahapon ng umaga, November 29. May narinig kaming mga putok ng baril sa labas mismo ng bahay na kinaroroonan namin. Sa pagkakataong iyon ay nakasiksik na kami sa isang sulok ng silid habang nasa kabila si nanay. Nagwawala na kasi siya kapag ginagalaw namin. Nakakatakot, baka masaktan pa kami. Pero, sa totoo lang, gustong-gusto ko siyang yakapin nun. Di bali nang mahawa. Nagsumigaw ng saklolo si Grace. Ilang sandali lang ay tumugon na ang mga nagpaputok sa labas at sinabing ililigtas nila kami. Napatay nila ang mga halimaw sa paligid, pati na iyong nasa labas lang ng kwarto. Subalit, napaatras sila nang makita si nanay. Nagmakaawa ko. Nakiusap na dalhin namin si nanay. Sinabi kong gamutin namin ang nanay ko. Pero umiling sila. Sinabi nila sa aking wala pang gamot para sa mga tuluyan ng nahawa. Bagamat may pag-asa pang siguraduhin hindi ma-activate ang mga virus na nasa katawan namin ni Grace. Mukhang hindi pa raw kasi hinog ang mga mikrobyong galing kay nanay na nakuha namin. Ngunit, umayaw ako. Gusto kong iligtas ang nanay ko. Gusto ko siyang ibalik sa dati. Ang kaso, mariing ipinagdiinan ng isang sundalo na hindi na nga raw pwede. At hindi raw nila kami sasama kung hindi namin papatayin o iiwan si nanay. Doon ay binulalas ko sa kanilang, di umalis na sila kung gusto nila. Iwan nila kami kung gusto nila. Basta, hindi ko iiwan ang nanay ko. Mahal na mahal ko ang nanay ko. Mamamatay ako sa tabi ng nanay ko. Kaya naman, umalis na nga ang mga sundalong kasama si Grace. Sinabi ko sa kaibigan ko na iligtas niya ang sarili niya. Naintindihan ko naman siya at hindi niya kailangang madamay sa pasya ko. Sabi ko, hanapin niya ang mga kamag-anak niya. Pakikumusta na lang ako sa lahat ng mga kabarangay namin. Sinabi ko ring ano man ang mangyari. Iiwan ko lang ang kwaderno ko rito mismo sa kwartong ito. Ilalagay ko sa loob ng cabinet, sa ilalim ng mga damit. Nag-iwan ng konting mga pagkain ng mga sundalo, tapos ay umalis na sila kasama si Grace. Sinarado ko ulit ang mga pinto at hinarangan ng mabibigat na mga bagay. Nakaupo lang ako sa sahig ng ikalawang silid at nagmumuni-muni habang tinititigan si nanay. Hindi pa rin kasi siya kumikilos noon. Iniisip ko naman ang bahid ng mga dugo at utak na nakita kong nagkalat sa sala. May mga katawan pa nga ng mga halimaw na hinala kong nakapasok sa bintana ng unang kwarto. Mga halimaw na nabaril ng mga sundalo. Oo, nakakadiri tignan. Pero sadyang sabaw na ang utak at kalooban ko sa lahat ng mga nangyari. Sumapit ang hapon, gabi at madaling araw. Titig lang ako ng titig kay nanay. Gutom na ako, pero wala akong gana. Nangihina na rin. Tapos ramdam kong umiinit na ang katawan ko.
lumilitaw na rin ang iilang mga pantal-pantal sa balat ko. Pagsikat ng araw, naulinigan kong may naglalakad sa labas. Subalit, napakabagal lang ng mga yabag nito. Naglakas loob ako. Hinawi ko ang kumot na nakatabon sa bintana, tapos sumilip. Halos kumalas ang puso ko nang makatitigan ko ang isang halimaw. Grabe na ang pagkaagnas nito. Halos buto na nga lang ang kanyang muka at konti na lang malalaglag na ang panga. Nakakapagtaka lang kasi hindi ako nito pinansin. Oo, nakatitig sa akin pero parang hindi niya ako nakikita. Tumalikod lang ito, tsaka naglakad palayo. May naisip ako. Dali-dali kong inalis ang kama na nakaharang sa pinto. Lumabas, tapos inalis ang nakaharang sa front door. Nagtuloy-tuloy ako sa bakuran. May nakitang iilan pang mga halimaw sa kalsada, pero hindi nila ako sinusugod. Eto na siguro yun. Siguro, hindi na ako tao. Siguro, isa na ako sa kanila. Nilibot ko ang bakuran. Napakaraming nagkalat na sabog ang bungo. Mga nabaril na mga sundalo. Natigilan nang makitang naroroon din ang katawan ng best friend ko. Parang piniga ang puso ko. Gusto kong umiyak. Pero para bang tuyong-tuyo na ang mga mata ko. Gusto kong magalit. Pero nanghihina na talaga ang damdamin ko. Naglakad-lakad pa ako. May nakikita akong mangilan-ngilang pang mga halimaw sa paligid. Natanaw ko ang paaralang nagsilbi naming evacuation center. Naroroon pa rin ang mga truck na hindi nagamit, pati ang bulok na katawan ng nilapang nurse. Sari-saring mga bangkay ang nakita ko sa paligid. May mga sundalo, nurse, doktor, taga-LGU at mga sibilyan. May mga sabugang bungo, may mga nakabulagta, merong mga naglalakad at meron ding gumagapang. Gaya ni Mang Delfin. Napakalansa ng amoy ng buong paligid. Amoy na bubulok na patay. Halos bumabaha sa semento at lupang daanan ng dugo, nana, utak, laman, at kung ano-ano pa. Hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko. Siguro, nakalimutan ko na kung ano ang dapat maramdaman. O, di naman kaya, unti-unti nang kumukupas ang pagkatao ko. Bumalik ako sa tinuluyan naming bahay. Nakasalubong ko si nanay. Naglalakad. Ngunit hindi tuwid. Nagtama ang mga mata namin. Pero alam kong hindi na niya ako nakikita. Basta, niyakap ko lang siya ng mahigpit. Hanggang sa nanlupaypay ang mga braso ko. Nilagpasan lang niya ako at nagtuloy-tuloy na siya palabas. Bumalik ako sa kwarto at eto, sinusulat ko itong huling entry ng diary ko. Sinusubukang pakinabangan ang kapiranggot na isip at puso na meron pa ako. Kung meron mang makakabasa nito, sana pahiwatig yun na may nakarating na sa kwartong ito. Sana hudyat yun na nakontrol na ng mga may kapangyarihan ang salot na ito. Sana hindi pa ito ang katapusan ng mundo.